guys, ang gagawin natin ngayon, may bago tayong gagawin. Ito po yung modem ng Globe Home Broadband. Luma po itong modem na to, luma po itong router na to. Ngayon, gagawin natin to para mapakinabangan. Paano natin to pagganahin na magkaroon siya ng internet na wala naman siyang SIM card. Normally po dito talaga may lalagay po tayong SIM card dito para maka-access po siya or magkaroon siya ng internet. Iko-configure natin to para magkaroon to ng internet connection or Wi-Fi portal page or yung tinatawag nila, familiar po kayo sa piso Wi-Fi, yun po yun. Pwede natin to siyang gawing hotspot or gawing access point or gawin ding LAN port. Pwede din po pag nakakonect po dito yung pag mayroon na po siyang internet access na nanggagaling sa hotspot natin, Wi-Fi hotspot natin, pwede din po dito i-connect sa LAN, sa link port dito, yung papunta naman doon sa personal computer natin or PC or desktop or laptop. Wala na po siyang, ulitin ko po, wala na po siyang SIM card. Ngayon, i-connect po natin siya sa power supply para umpisa na po. Ito po yung cord lang, direct current niyang connector. Ito mga sir, ilang seconds lang, nagkakaroon na siya ng simula, power lang po yon. Ngayon, nagkakaroon na siya ng red light. Papaliwanag ko na rin po. Ito po, signal po ng Wi-Fi kasi nagbo-broadcast po ito ng Wi-Fi. Kahit po yung network po nito Globe dati magkaroon talaga siya ng Wi-Fi unless pwede po ito nyo i-off. Ngayon, pero ibig sabihin nito wala pa, kahit nagbo-broadcast po siya ng signal ng Wi-Fi, wala po siyang signal dahil wala po siyang internet. Wala pa po itong internet. Baka magtaka kayo, walang SIM card, tsaka walang nakakonect na LAN. Ngayon, pansinin nyo, kung nilagyan to ng SIM card, nilagay to ng SIM card ng network, o Globe man yan, o anong SIM card, kahit smart man yan, or PLDT. At saka ito naman po dito, talagang hindi po to iilaw. Kasi nga po, wala po tayong nilagay na SIM card. At saka wala po SIM card to kasi tagal na po na disconnect itong modem, luma na po itong modem. Wala po siyang SIM card kaya hindi siya makapag-access ng network. Kaya po, huwag kayong magtaka, ito po hindi talaga to iilaw kasi dito po yung signal bar. Kung mayroon tong SIM card, nag-access na po sa network, iilaw po ito ng blue-green din. Ito, i-connect po natin yung isang UTP LAN. Indoor lang po to, UTP cable LAN. I-connect po natin dito kahit sa ang port. Ayan na po. Mayroon na po ditong ilaw kasi connected na po yung LAN niya. Papunta natin dito sa yan, doon po yun papunta. LAN connection. A few moments later. Yung pinaka dashboard na ng modem natin. Ngayon, punta na tayo dito sa Wi-Fi settings. Dito po sa SSID, babaguhin po natin to. Ilagay lang natin to dito. Wi-Fi hotspot. Wi-Fi hotspot trial. Din apply. Ito po yung SSID mga sir. Ito po yung lalabas sa broadcast natin ng modem natin para ma-pick up. Or ito din yung lalabas dun sa mga mobile phone pag nag-scan sila ng Wi-Fi. Okay, dito sa statistics. Wala na po tayong gagalawin kasi naka-data plan. Dito po ito sa network. Ito po sa advance. Dito po sa advance, click po na natin tong WLAN o basic settings. Okay, nandito na po. Ito po yung WLAN basic settings. Nandito po yung SSID na nilagay natin kanina. Wi-Fi hotspot trial. Ito po yung lalabas mamaya pag nag-scan po tayo. Pag actual po nating i-scan ng cellphone,
itong router na to na kinumpigure natin. Itong lumang router. Dito sa security mode, ganun din po. Wala po tayong ilalagay na security dahil Wi-Fi hotspot po ang lalabas or login page po ang lalabas. Kagaya po ito sa mga nauna kong configuration, sa mga outdoor antenna, kung napanood niyo po. Ganun din po ito. Ang ginawa lang natin, yung lumang router lang po. Pagkatapos nito, SSID broadcast, dapat po enable. Naka-enable po yun. Then, apply. Then, apply. Then, pagkatapos po, dito po tayo sa advanced. Wireless LAN advanced settings. Dito po sa advanced channel, dito po, i-select po natin auto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa ngayon demo ko naman, ilalagay ko lang muna siya sa number 1. Okay? Then, sa Wi-Fi bandwidth, ito po yon. Ang dalawang choices lang po dito, auto default at saka 20 MHz. Ilalagay po lang natin siya sa 20 MHz. And apply po. Okay. Pagkatapos, dito tayo sa WLAN MAC filter. Dito po sa MAC filter po, ito po yung MAC address filter. Meaning, dito po may nakalagay po, disable MAC address filter, allow client to connect using device, deny client connection, WLAN if client MAC address exists or in the MAC address list. Dito po kasi i-enable or allow or deny po. Dito po maglalagay tayo ng MAC address filter kung mayroon tayong mga MAC address filter. Pero so far naman sa configuration natin ito ay para po sa lahat. Lahat po maka-access sa Wi-Fi natin dahil ito po ay gagamitin natin sa Piso hotspot or Piso Wi-Fi voucher code. Or yung iba naman ginagamit nila, Piso Wi-Fi Binduk machine. Po sa WPS settings, dapat WPS po enable kasi ito po yung broadcast niya, yung Wi-Fi. Kung na-turn off po ito, wala pong broadcast Wi-Fi yung modem. Kaya hindi po siya nagbo-broadcast. Kung i-disable po natin, hindi po siya nagbo-broadcast ng Wi-Fi signal. Normal po, naka-on yan, naka-enable. Okay, disable po yung current pin, inter-device pin, wala po tayong gagalawin. Tapos dito sa DHCP, ito po yung naka-DHCP IP address po tayo. Ito po 192.168.254.254. Ito po yung default na ginamit natin sa web browser o sa GUI para mabuksan po natin tong dashboard nito, yung modem na to ang kinonfigure natin. Sa connected device, blacklist, wala po tayong gagalawin. Wala na po tayong gagalawin. Sa MAC address, sa firewall po, i-check po lahat. MAC filter po, wala naman po tayong i-disable. Sa sinabi ko na, wala tayong i-disable na mga gadgets or disable na mga Wi-Fi users or mga computer or laptop na hindi pwede maka-access sa Wi-Fi natin. Dito naman po sa LAN IP, ganoon din po, wala tayong ipipilter, wala tayong iba blacklist, or dito sa virtual server, ganoon, wala naman tayong gagalawin, special connection, wala tayong special application such as online games, video conference, or IP phone on the VLAN or the LAN. Tapos dito sa domain name, wala po tayo babaguhin, wala po tayo iba blacklist. Okay, sa system naman, device information. Ito po, device name, naka B315 okay, ito lang po. Wala na po tayong babaguhin, modify password. Dito po sa modify password, kayo na pong bahala maglagay po ng own password para sa access ng dashboard nyo sa router. Dito naman sa tutorial natin ngayon, hindi na muna ako maglalagay ng password dahil para tuloy-tuloy po yung tutorial natin. Pero normal talaga ginagawa ko, mayroon talaga akong current password at saka personalized password dito para ako lang po maka-access sa modem. Dito po sa antenna settings,
baka magtaka po kayo. Dito po sa antenna settings, nagkakaroon po ng antenna 1 status, antenna 2 status, internal. At saka dito po sa antenna, bakit po dalawang antenna po ito? Antenna 1, antenna 2. Kasi po dalawa pong klaseng antenna nandito. May sinasabi po itong external antenna, may sinasabing internal antenna, at itong modem na to. Dahil sa sinabi ko na sa umpisa, mayroon po siyang ikukonek natin na outdoor antenna. Labas po doon sa taas ng bubong para makapag-pick up ng magandang signal na nagagaling sa transmitter ng network. A few moments later. Ito na, katatapos lang natin ma-configure connection yung LAN niya. Ito po yung LAN connection niya. Yung kanina nakita nyo talaga, ito po yung Wi-Fi. Talagang nagbo-broadcast siya ng Wi-Fi kasi naka-on po yung WPS. Tapos ito po, normal po ito, dapat kung naka-network tayo, dapat yellow green yan dahil magkakaroon ng signal, internet. Kung mayroon siyang SIM card, wala naman po itong SIM card at saka kaya hindi siya mag-read lang talaga lagi yan at saka ito power supply. Kung saan po nanggagaling yung internet, sabihin na lang natin para mas madali. Or kung ano po yung binobroadcast nyo. Ngayon, ito po itong gray. Bakit po may gray? Yan ang tanong. I-connect po natin yung gray. Ito po yung gray. Kukonek natin. Sundan likod ng desktop natin. Yan po. Yan po yung wire ng gray. So, modem. Bakit po natin ginaganyan? Dalawa pong isusubok natin, dalawang titingnan natin mga sir. Kung papasok ba yung internet na nandito na sa modem, harap na natin yan. Tuwal to mga katropa pips natin dyan. Na nagbo-broadcast po ito ng Wi-Fi at the same time papasok ba doon sa computer din yung kaya iskan natin ngayon sa mobile phone natin or cellphone natin itong ginawa nating SSID nito kanina. Kung naalala nyo yung Wi-Fi hotspot trial, kung lalabas ba sa mobile phone, iskan natin. Sir, lumabas po Wi-Fi hotspot trial. Yan po yung kinonfigure nating SSID kung naalala nyo kanina. Connected po tayo. Connect. O yan mga sir, successful tayo. Lumabas po yung portal page nito. Ibig sabihin, successful po yung configuration natin. Nagiging access point na po yung lumang modem natin na kinonfigure. Nagkaroon na po siya ng internet. Yung mag-login po tayo dito sa mobile phone. At saka, kung sinabi ko na, kung pinakita ko na, ito kasi papunta sa personal computer or desktop, mag-login din po tayo doon kung sabay natin siya na makapag-access. Dalawa po, desktop or computer at saka mobile phone. Unahin natin tong mobile phone. Ito po, ilagin po natin yung voucher code po ang ginagamit natin sa pag-broadcast ng Wi-Fi hotspot. Hindi po tayo gumagamit ng Bindu Wi-Fi. 99. Dito sa cellphone natin, sa mobile natin. YouTube. Okay, mayroon na po tayong YouTube. I-search natin tong exclusive. Okay, mayroon na po mga sir. Playlist natin. Ayan. Mayroon na po talagang internet access for YouTube. Yung mobile po natin na nakakonect sa old router or modem na kinonfigure natin. Kung napansin nyo mga sir dito, wala siyang signal. Bakit wala po signal? Kasi po hindi tayo gumagamit ng SIM card ng network. Kaya po wala siyang SIM card.
Magkakasignal lang naman yan kung gumagamit tayo ng SIM card ng network. Kaya na ginawa natin kasi hotspot. Kaya i-direct lang po siya, nagkakaroon siya ng broadcasting. Okay, dito na naman tayo sa desktop mga sir. Yan. Dito, kung hindi po nagpa-pop up dito sa desktop or laptop nyo yung login page, sa sinabi ko na mayroon po tayong direct IP na 10.10.1. Ito po yung IP ng Wi-Fi hotspot ko. Then, enter po natin. O yun. Mga katropa pips natin. Kung ano pong lumabas dito, yun po yung lumabas kanina. Kung naalala nyo, dun sa cellphone, dun sa mobile phone natin na pag-scan natin ng Wi-Fi. Ayun mga sir, tingnan nyo, kahit naka-login po yan, lumabas po yung login page. Pero wala pa siyang internet access, yan o. Titingnan nyo mga katropa pips, no internet access. Bakit? Dahil po, hindi pa tayo nag-enter ng voucher or password dito sa Wi-Fi natin. Kaya po, wala siyang internet access dito sa baba. Kaya mag-login tayo ng isang voucher code naman para magkaroon ng internet access itong personal computer natin or itong desktop natin. Login naman tayo ng isang voucher code. Ito po, ilalagin muna natin isang voucher code para maka-access tayo ng internet. O yun, you are connected to the network Wi-Fi portal. Mayroon na po tayong logout, meaning mayroon na tayong internet access. Punta tayo sa YouTube para mapaniwalaan natin kung talagang may internet access. Baka Wi-Fi portal lang po yung lumabas. Okay, mayroon na po tayong internet access. Yan po, sabay na po yan. Sabay po itong mobile phone. Itong mobile phone, sabay po yan. May internet access. Tsaka sa mga desktop computer natin, nagkaroon ng internet access na nanggagaling dito sa... Ito po yon. Pakita natin yung wire. Nanggagaling sa likod ng desktop natin, papunta dito. Pero tingnan natin kung saan talaga nanggagaling tong hanggang dito sa likod ng modem natin na kinumpigure. Kaya yan po sinasabi ko, yung gray papunta po sa desktop, giging access point po siya at the same time nagiging router siya. Okay, salamat. Sana na naintindihan nyo po yung video ko or sana naintindihan nyo po yung paliwanag ko at saka yung tutorial ko. See you on my next upcoming video tutorial sa may iba patungkol sa mga access point, antenna, and God bless.